Ang tangkang pagpatay ay nauwi sa sabi niya na nagdulot ng isa sa ospital at isa sa likod ng pulis. Sabi niya, hindi mo raw kaya yon. Kinuha mo ang kutsilyo, nilapitan siya at sinaksak sa leeg. Nakakabaliw yon. Inside the Crime, hatid ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Alam mo ang kasabihan, may dalawang panig ang bawat kwento at pagkatapos ay mayroong ganap na katotohanan. Sa kasong ito, malinaw at malakas ang sinabi ng ebidensya. Enero 2, 2026, nasa Marion County, Florida tayo. Noong araw na yon, may nakakagulat na tawag na natanggap ang opisina ng sheriff. Isang babae ang nagsabing hiniwa ng kanyang nobyo ang sarili niyang leeg tapos basta na lang umalis mula sa kanilang bahay. Pero siguradong may mas malalim pang kwento dito, di ba? Pagsapit ng alas 7 ng gabi, nandoon na ang mga deputy at nakita nilang madugo ang lugar. May dugo sa sahig, malaking kutsilyo sa lababo at may dugo sa kamay ng nobya ng biktima, si Katerina Kenedi. Miss Katerina, ibibigay ko sa iyo ang search warrant na ito. Kailangan ko lang itong basahin sa iyo dito sa Circuit Court ng ika-5 hukuman. Pasensya na. Para sa Marion County, Florida, search warrant para sa estado ng Florida. Sa ngalan ng estado ng Florida sa lahat ng sheriff, deputy sheriff, at iba pang autorisadong opisyal ng Marion County. Si Sersyento Eric B. Dice, Identifikasyon 26A District Office, ay nagsumite ng affidavit sa ilalim ng panunumpa gamit ang elektronikong serbisyo. Ang hukom ng ika-5 Judicial Circuit ng Marion County ay isinama bilang sanggunian sa search warrant. Batay sa mga katotohanang nakasaad sa affidavit, narinig ko at natuklasan na mayroong probable cause. Naniniwala akong ang mga sumusunod na batas ay nilabag. Tangkang pagpatay sa unang antas na labag sa batas ng Florida, dapat ay 783.04. Batay sa mga katotohanang nakasaad sa affidavit, natuklasan na may probable cause upang maniwala na sa ibaba na inilalarawang lokasyon na hahanapin, makakakita ng isang sandata, mga kagamitan o paraan na ginamit sa paggawa ng isang mabigat na krimen, o ebidensyang may kaugnayan sa pagpapatunay na nagawa ang nasabing mga krimen. Malaking itim na kutsilyong pangkusina na ninja ang tatak at mga hinihinalang sample ng biolohikal na ebidensya tulad ng dugo. Ang lokasyon ng mga mananaliksik, tirahan na matatagpuan sa loob ng Marion County, Florida, ay mas detalyadong inilarawan tulad ng sumusunod, konkretong istruktura ng tirahan. Walang stuko o finishing, ang bubong ay pilak na metal. Ang pintuan sa harap ay kulay abo. Nasa gitna ng gusali. Kailangan kong basahin ang buong bagay ayon sa batas, pero hindi ko kailangang sundin ang istruktura at tono. Ikaw ang may hawak. Oo, alam niya. Nakaharap sa hilaga, sa Pecan Drive, ang porch ay may 2 parisukat na haligi na sumusuporta sa bubong. Halos tapos na ang istruktura, tirahan. May itim na metal gate sa kanang silangan, may numerong 7 puwat sa itaas na kanang sulok. Sinusunod ang direksyon ng tirahan. Mula Southeast Baseline at Merricamp Road, magkanluran ng 0.6 na milya sa Merricamp Road, hanggang 64 8th Avenue Road. At pagkatapos ay kumanan pakaliwa na papuntang Hilaga sa 64 8th Avenue Road at maglakbay pa Hilaga sa 64 8th Avenue Road. Mga 1 milya papunta sa interseksyon ng 64 8th Avenue Road. Sa Pecan Drive, kumanan papuntang Silangan. Maglakbay ng 0.2 milya sa Coston Point hanggang marating ang tirahan sa kanang bahagi ng kalsada. Ang online na record ng Marion County Property, Florida Property, Prisoner's Office ay nagpakita ng property zone gamit ang personal identification number 9,000 at 20,2700 at 37,2. Ang search warrant ay nagbigay ng pahintulot para halugugin ang nabanggit na tirahan, kabilang ang mga naninirahan dito, lahat ng mga gusali sa paligid at mga sasakyan na matatagpuan mula sa paligid. At lahat ng tao na makatwirang kilala na sangkot at konektado sa ilegal na aktibidad na siyang paksa ng search warrant. Ngayon, kaya ikaw ay may legal na tulong o inaatasang gumawa ng utos anumang oras, ayon sa sitwasyon, o kahit linggo, upang pasukin ang nabanggit na lokasyon. At masusing hanapin ang mga sumusunod, ang malaking itim na hawakan, ninja brand na kutsilyo sa kusina at sample. Pinaghihinala ang ebidensya tulad ng posibleng dugo. At muli, sinabi ni Catherine na ang mga sugat ng kanyang nobyo ay siya mismo ang gumawa. Pero nabuhay siya para ikwento ang nangyari at sinabi niya sa mga pulis sa ospital na hindi iyon ang totoo. Alam ba niya na gusto ninyo akong arestuhin dahil sa tangkang pagpatay? O, alam niya at gagawin ko. Ibibigay ko sa kanya ang search warrant at inventory return pagkatapos namin. Sige, Kaya oo, alam niya ang nangyayari. Sinabihan siya tungkol sa buong proseso. tangkang pagpatay? Opo, ma'am. Siya naman ang gumawa nito sa sarili niya kaya bakit ako nadamay? Hindi ko maintindihan. Wala pang kaso mula sa pulisya. Wala pang kaso laban sa'yo, pero ikaw ang inaakusahang sumugat sa kanya. Wala akong ginawa na ganon pero nakakabaliw naman yan. Paratang niya yan. May pahayag na ako mula sa'yo at sa kanya. Kaya susuriin natin kung ano ang sinusuportahan ng ebidensya sa bahay. Salamat, kuya. Sabihin mo lang kung may kailangan ka.
Naghihintay na lang kami ngayon ng ebidensya. Kaya dapat mabilis lang ito. Kukuhaan nila ng litrato, mas matagal yon kaysa sa ibang proseso, tapos titingnan na nila ang lahat. Opo, ma'am. May sakit? Kaunting hangin. Ito ay nakakabali. Dito mismo. Wala akong ginagawa. Sinusubukan ko lang huminga. Okay, mabuti. Hindi ako. Tapos dyan, aalis na ako. Sige. Nakipagtulungan ka naman. Pinahahalagahan ko yon, pero kailangan kong gawin ang mga bagay sa tamang paraan, sa legal na paraan. Understand, sir. Hindi ako makahinga. Sige. Sige na, tapusin na lang natin ito. Magtiwala ka sa akin. Naghihintay tayo sa sobrang bagal. Sa kasamaang palad, Ayon sa affidavit, inamin ng biktima sa pulis na halos 1 taon na silang magkasintahan ni Katerina at nakatira ito sa kanya mula nang makalaya ilang buwan na ang nakalipas. Sinabi niyang nagtalo sila habang nagluluto ng pizza noong araw ng insidente. Ayon sa biktima, habang nasa gilid ng kitchen island, kumuha si Katerina ng malaking kutsilyo at nilapitan siya. Doon niya dahan-dahang hiniwa ang kanyang leeg hanggang sa hindi niya namalayan ang nangyayari. Pagkatapos, kumuha siya ng pamunas ng kamay at nagmaneho papunta sa bakuran. Inamin ng nobyo ni Katerina na uminom siya ng alak kaninang umaga at pareho silang may problema sa alak at droga. Sabi niya, hindi niya sinubukang saktan ng sarili. Samantala, sinabi ni Katerina na nag-aasal ng agresibo ang kanyang nobyo. Ito ang nakasaad sa affidavit ng pag-aresto. Pumunta siya sa kusina at pagkatapos ay sa kotse sa harap ng bahay. Ayon sa ulat, lumabas siya sa pintuan sa harap at nagwawala na ang kanyang nobyo. Ang pinto ng kotse ay... Ayon sa ulat, nakalock ang pinto at hindi siya makapasok sa loob. Ikinuwento niya na may hawak siyang kutsilyo at gumawa ng galaw na parang hinihiwa ang kanyang leeg habang nasa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay umalis siya sa lugar at ayon sa ulat, tumawag siya sa mga pulis dahil natakot siyang baka mapinsala siya. magandang gabi. Dapat madali lang to. Hindi ba ito 34 alpha? Hindi tangkang pagpatay ito. Mas mabuting nagsisinungaling ka? Oh. Kaya, niya. Tumawag siya sa siyam na isang-isang, sinabi niyang nagkaroon siya ng matinding emosyon, kinuha ang kutsilyo papunta sa kanyang kotse, sinubukang hiwain ang kanyang leeg at pagkatapos ay nagmaneho papunta sa ospital. Oh, sige. Inaangkin niya na nasa kusina sila nagtatalo. Kumuha siya ng kutsilyo, lumapit sa kanya, hiniwa ang kanyang leeg. Sabi niya, tumakbo siya papunta sa kotse at nagmaneho papunta sa ospital. Wala namang kutsilyo sa kotse. Akala ng patrol may nakita silang kutsilyo sa lababo. Titingnan namin kung tugma ito sa malaking kutsilyong nawawala sa butcher block. At sabi nila may nakita silang dugo sa sahig. Sa kusina, open floor plan ang bahay. Magkasama ang kusina, sala at kainan. Case number 9 na po na. Kung wala ka pa, nakuha na namin. Pasensya, naalala ko lang na 2,026 na at magsisimula tayo ulit. Alam ba natin ang pangalan ng taong ito? Ang kanya ay... At ang girlfriend niya ay si Catherine, pero ang baybay ay si Athran. At si Kennedy tulad ng Pangulong Kennedy, kaya magkasalungat talaga ang kanilang mga kwento. Tingnan natin anong makikita sa bahay. Sige, siya ay isang puti. Puting lalaki. Meron ba tayong petsa ng kapanganakan? Meron ako pero wala dito sa harap ko. Sige, at siya ay isang puting babae at meron ako sa kanya. Pero hindi dito. Nasa flipboard ko. Sinimulan ko kay Coleman ang paggawa ng crime scene log. Sige, Sabi niya, tinangka niyang magpakamatay. Pero sinabi rin niyang tinangka siyang patayin ito. oh. Sige. Nagpaalam ako at pinayagan niya akong halughugin ng kotse sa ospital. Pasalitang pahintulot lang. Wala akong nakita o natagpo ang kutsilyo o malalaking bakas ng dugo sa loob ng kotse. Dahil kotse niya, siya ang nagmaneho papuntang ospital. Hindi ako nag-aalala sa maliliit na patak. Hindi na natin ipoproseso ang kotse, tama? Siya mismo ang nagmaneho. Oo, kaya kung may dugo sa kotse, Parang nasugatan siya pero siya pa rin ang nagmamaneho. oo. At may hiwa siya mula dito hanggang dito na may 14 na tahi. Gano'ng kalalim? Nakita mo siya? Hindi tinamaan ng karotid, puro mababaw lang at nabuksan ng balat niya. May litrato na sila, pero pagdating ko, natahi na lahat. Nasa bahay ni tatay siya, mukhang dito rin siya nakatira sa tabi. Sige,
Sige, tatawagan ko ang on-call supervisor namin para malaman kung kailangan niyang pumunta kasi hindi namin alam na may iba-ibang kwento pala. Akala namin 34, tatawagan ko muna siya para siguraduhin kung kailangan niyang pumunta bago tayo magsimula. Pero kung yan lang naman ang hinahanap natin, may kopya ka ba ng warrant? Makikita niyong ayos ako at naipatupad ko na ito kasama siya. Kaya ayos lang, cool. Hinanap lang natin ang mga posibleng patak ng dugo at hello. Ma'am, isang kutsilyo. Nandito kami para sa Signal 49 ayon sa Crime Against Property. May 34 na tangkang krimen, kakarating lang namin at may 2 magkaibang kwento. Ayon sa biktima, nag-aaway sila ng girlfriend niya sa kusina. Kumuha siya ng kutsilyo at hiniwa ang leeg. Umalis siya at nagmaneho mag-isa papuntang ospital. Nang suriin ng forensic team ang bahay, lumabas na hindi tugma sa ebidensya ang kwento ni Catherine. Sige po, binibining Catherine. May tanong kami, nasa lababo ang kutsilyo. Kaya kung siya ay nasugatan, pasensya na, kung siya ay nasugatan sa kotse, gaya ng sinabi mo sa akin, Akala ko may kutsilyo siya sa kotse dahil sa kilos niya. parang ganun siya, na sabi mo nasa kotse iyon. Hindi nagsimula yun sa bahay. Sige, pero hindi yan ang sinabi mo. Sabi mo lumabas siya ng pinto at nakita mo siyang ginagawa ito at sila gumagawa ng galaw ng pagputol sa kotse. Akala ko dala niya, di ko alam na sa lababo pala. Sige, Wala akong alam at hindi ko siya hinawakan kahit kaunti. Maniwala ka man or hindi ko siya sinaktan. intindihin mo na sinubukan kong bigyan ka ng magandang pagkakataon para ipaliwanag ang lahat sa akin. Kinausap mo ang mga pulis, kinausap mo rin ako. Pero hindi ko talaga alam kung ano ang ginawa niya. Seryoso, hindi ko talaga alam. May dugo sa iba't ibang parte ng bahay, may dugo sa may lababo, may dugo sa sala, may dugo sa maraming lugar. Kaya hindi ito simpleng nangyari lang. May ginawa siya sa loob ng bahay bago lumabas at sumakay sa kotse. At hindi ka sigurado kung mas marami pang mangyayari sa kwentong ito kung may iba pang nangyari sa loob ng bahay. Ewan ko, hindi ko alam kung nasugatan niya ang sarili niya sa loob ng bahay or sa kotse or kung ano man. Ang alam ko lang, nakita ko siyang may hawak noon sa kamay niya at pagkatapos nakita ko siyang tumakbo palabas ng pinto. Hindi ko alam kung dumudugo na siya nun, pero akala ko talaga dala niya yun. Nasaan siya sa bahay? Malapit sa kulungan ng aso? Saan mo pa siya nakita pumasok sa bahay? Nag-aaway kami sa tabi ng kulungan ng aso. Pagkapasok ko sa aso at pagsara ng pinto, umalis siya at tumayo doon na hindi ko gusto. Sinabi ko na hindi ko siya nakita na dumudugo, pero mukhang nasugatan siya sa loob at basta na lang itinapon ang kutsilyo sa kusina. O hindi ko alam. Mabilis ang lahat kaya tumawag ako sa inyo. Sige, Ang bilis ng lahat ng nangyari. Ang alam ko lang, nakita ko ang dugo, nakita ko ang kutsilyo. nakita mo ba? Pagkatapos, nakita ko siyang umalis agad. Di ba? Nandun ka pa rin sa tabi ng kulungan ng aso. Tapos, lumabas siya sa pinto papuntang kotse niya. Oo, yun lang talaga ang paraan para siya makalabas. Sa harap na pinto lang. Kaya, napunta ba siya kahit kailan sa may lababo? Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Ang bilis lang talaga nangyari ng lahat. Parang, Hindi ko alam kung dumudugo na siya or kung basta niya lang itinapon doon. Ang bilis lang nangyari kaya tinawagan ko kayo. parang mukhang malinis, parang nilinis na, parang, Nilinis na. parang nilinis ang kutsilyo. Wala akong hinawakang kutsilyo. Nagluto lang ako ng prime rib kahapon. Pero yung kutsilyo ay nasa lababo. Oo, dapat wala na siya sa butcher block, di ba? Oo, Oo, yun na nga siguro yun. yun ang nawawala. Nasa lababo ang malaking kutsilyo. Oo, yun ang nakita kong hawak niya. Sige. Sabi niya, kinuha mo ang kutsilyo sa butcher block, nilapitan siya at hiniwa sa leeg. Kalokohan yun. Yan ang inaakusa niya. Hindi talaga nangyari yun. Hindi, at sinabi mong nagpuputol siya ng sarili sa kotse. Akala ko nasa kotse niya yun. Naaalala kong may hawak siyang kutsilyo nung lumabas siya. Kung tinapon niya ito sa kusina, siguro nga. Hindi mo naman sinabi na nagpuputol siya ng sarili sa bahay. Palagi mong sinasabi na nagputol siya ng sarili sa bahay, kaya sana nasabi ko na agad sa'yo. Hindi ko siya nakita na nagputol ng sarili niya sa loob ng bahay. Ang alam ko lang, nakita ko siyang may hawak na kutsilyo at pagkatapos ay bigla na lang, ang bilis lang ng mga pangyayari, tapos bigla na lang siyang lumabas ng pinto. Nang umaatras na siya sa kotse, nakita ko ang galaw na yon kaya inakala kong tama nga ang ginagawa niya. Pero may dugo sa iba't ibang parte doon sa loob.
Dapat nakita mo siyang dumudugo sa loob ng bahay. Hindi ko siya nakita na dumudugo or nasugatan. Wala akong alam na nasaktan niya ang sarili niya ron. Akala ko iba ang nangyari. Hindi ko alam, ang bilis ng mga nangyari. Tama ka. Sige, pero may mga sinumpaang salaysay siya na ikaw ang gumawa nito at mas tugma ang ebidensya sa sinabi niya kaysa sa iyo. Marami na tayong napag-usapan ngayong araw, ako, mga deputy at ikaw, tungkol sa nangyari sa bahay. At ang kwento mo ay talagang, hindi ko sasabihin na magulo, pero hindi talaga tugma sa ipinapakita ng ebidensya. Kahit matindi na ang pressure, paulit-ulit pa ring itinanggi ni Catherine na sinaktan niya ang nobyo niya. Kung naghiwa man siya ng sarili niya sa loob, hindi ko nakita na hiniwa niya ang sarili niya sa loob. Ang nakita ko siyang may hawak na kutsilyo at nakita ko siyang lumabas ng pinto. At dun ko siya hinabol at nakita ko siya habang paalis na siya, umaatras, parang nagmamagaling siya or nagbibiro, hindi ko alam. Pero hindi rin masyadong may sense yon. Wala naman ako dito kaya hindi ko masasabi. Ako ang tumawag ng pulis. Hindi, naiintindihan ko yon. Kaya, Hindi ko ito ginawa. meron pa ba tayong pwedeng pag-usapan tungkol dito? Meron pa bang makakatulong sa akin para mapatunayan kung ano talaga ang totoo sa likod nito? Hindi ko ito ginawa. Sige, pakilabas ka muna ng kotse. Umarap ka at tingnan mo ang sasakyan. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod ng iyong likod. Inaaresto ka sa tangkang pagpatay. Di ko nagawa ng tama. Hindi ako hukom o hurado, kaya hindi kita hinahatulan ng kahit ano. O sige, May isang lalaking 6 na talampakan at 5 pulgada sa loob ko. Dapat lang akong tumakbo at kumuha ng kutsilyo at ito ay kabaliwan. Ito ay talagang kabaliwan. gusto mo ba ng bag mo? Hindi, pero pwede mo bang ilagay na lang ito sa loob ng pinto para sa akin? Para hindi ito nakalagay sa harap ng porch? Gagawin ko yan. Malamang makakatanggap ka ng abiso mula sa unang pagdinig bukas ng umaga na hindi ka pwedeng bumalik dito sa bahay o makipag-ugnayan sa kanya hanggat hindi pa ito natatapos. Kaya tinanong kita kung gusto mong dalhin ang bag mo kasi hindi ka na makakabalik para kunin to. Pwede po ba? Sige, kukunin ko lang cellphone ko sa loob. Nasaan ang cellphone mo? Sabi mo, iyon daw ang cellphone niya na nakapatong sa counter. Sabi mo, yun daw ang cellphone niya. Sana nakuha mo na kung kanya talaga ang cellphone. Wala rin siyang cellphone ngayon. Negosyong cellphone iyon na pareho namin ginagamit. Kung para sa negosyo at pinagtatalunan ng cellphone, iwan ito sa bahay. Pero pwede mong dalhin ang bag mo. Sige, kung wala naman akong cellphone, hindi ko na rin kailangan ng bag ko. Wala naman akong laman doon. Wala kang identification credit card o kahit ano. Pero anong mapapala ko doon sa kulungan? Hindi, pero sa labas, kakailanganin mo yon. Kinakausap mo ang kotse. Sige, ayos lang, manatili ka lang dyan. Man, si cops. Anong balita? Naaresto na siya, ipinaalam ko lang. Ayos lang. Pagkatapos ng ebidensya at litrato, bibigyan kita ng kopya ng papeles. Ibabalik namin ang access sa bahay at aalis na kami para di ka maabala ngayong gabi. So, hindi pa ako pwedeng umuwi. Ngayon, Matapos silang kunan ng litrato, halos tapos na sila. ano ang ikinakaso sa kanya? Tangkang pagpatay sa unang antas, Ayos. Ay, nagbibiro ka. Karapat dapat lang sa kanya yun. Oo. Sira talaga siya, pare. Basta ma'am, ang hirap paniwalaan. Ang hirap paniwalaan. Oo, parang nabaliw na lang siya o kung ano man. hindi ko alam kung bibigyan siya ng piyansa kapag humarap siya sa hukom bukas. Pero kung oo, malamang may utos na huwag makipag-ugnayan. Naiintindihan ko na hindi ka niya pwedeng tawagan, puntahan, or kausapin. Pwede ba siyang pumunta doon sa bahay niya kasi may aso kami? May aso doon. Oo, nasa kulungan at ayos ang aso ngayon. Kaya pagkatapos nito, siguro mga 30 o 40 minuto lang tapos aalis na kami dito ngayong gabi. At magkakaroon ka na ng buong access sa bahay. Marami pang kailangang linisin dahil sa dugo at iba pa. Kalat na ito sa buong lugar. Kalat na ito sa sahig at kung saan-saan pa. Diyos ko. Grabe, tol. Swerte ka at buhay ka pa.
Nasugatan ka pa sa kakaunti, baka nagtutulak ka na ng anak. Oh, Sige, oh. salamat po, sir. Walang anuman, walang anuman. Aayusin ko na ang mga papeles, tapos sila naman ay tinatapos na ang mga gawain sa loob. Babalikan kita at bibigyan kita ng kopya ng lahat ng papeles paglabas ko dito. Sige, Sige po, salamat. sige po, walang anuman. Nahaharap si Catherine Kennedy sa kaso ng first-degree premeditated homicide at nakakulong sa Marion County Jail ng walang piyansa ayon sa online records. Nagbigay ng nakasulat na plea ng not guilty si Catherine Kennedy at humihiling ng paglilitis sa harap ng hurado. Ang susunod niyang petsa ng pagdinig ay itinakda sa 3 ng Pebrero. Salamat sa panonood ng episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.